for Faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Hello! Magandang araw po sa ating lahat gabi or anumang oras kayo na nasa ang dako. Ating pong tatalakayan ng ating FBK ngayong Monday. Makikita po natin sa mga awit or Psalms 23. Nais ko pong basahin sa inyo yung verse 4 to 6. Ito pong bukang Psalms na to ay napaka kilala na. Kumbaga halos karamihan ay alam na itong Psalms 23. It reminds us kung papaano ang Diyos ay kumakalinga sa atin sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon. So sa Psalms 4 to 6 ng Psalms 23, ito po sinasabi, Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Napakagandang paalala po ng Panginoon sa atin mula po sa aklat ng mga awit or in the book of Psalms na si David po ang sumulat. Kung mapapansin po natin, itong talata na ating inawit ay patungkol po sa isang shepherd at sa kanyang mga tupa. Dito po sa Psalms 23, dinescribe po dito ang Panginoon na isang shepherd, no? Na siya yung kumakalinga. Siya yung gumagabay, siya yung nag-iingat sa mga sheep. At pinakita rin po rito sa verse na ito kung paano niya pinag-iingatan ang mga tupa, ang kanyang mga tupa. Dito sa verse 4, nagdi-describe po ito ng ng do I walk to the valley of, bagamat ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan. Di ba? Maraming mga tao kinakatakutan ng kamatayan. Pero dito, dinescribe po rito na ang kamatayan ay parang shadow lang o isang shadow na hindi nang hindi nananakit. Pinakita diyan, kahit na lumakad ako dito sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutan. Bakit? Sapagkat ikaw ay sumasa akin, ang iyong pamalo at iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin. Ini-imagine ko lang po yung rod and staff ng isang shepherd, no? Yung staff ng isang shepherd ay yung may arkong ganun. Sabi nila yung daw naka-arc na ganun, naka-letter U ay pangkawit daw po ito doon sa mga tupa na matitigas ang ulo. Tapos yung rod, ito yung pamalo, no? So makikita natin dito yung dalawang pamamaraan ng Diyos na kung saan kung paano niya tayo kinakalinga sa pamamagitan ng rod and staff na ito sa verse 4, no? Na kung saan ito ay nag-acknowledge, no? Ina-acknowledge po nito yung difficult times na nangyayari sa ating buhay. And at the same time, may difficult times naman, pero hindi ito nagiging dapat dahilan kasi nandiyan ang Diyos na kumakalinga sa atin. Nagpoprotekta sa atin. Verse 5. Iyong pinaghahandaan ako ng dulang sa harap ko, sa harapan ng aking mga kaaway. Ibang klase, no? The prepares a table before me in the presence of my enemies. Kapag ka sinabing presensya ng kalaban, nakakatakot po yan. Parang ayaw mo nang lumabas, parang ayaw mo nang gumalaw. Pero dito, yung kalinga ng Diyos, nilagay niya doon sa metaphor na parang nasa isang banquet, no? Parang piniprepare mo yung handaan, yung table sa akin, sa harap ng aking kalaban. Kumbaga, andyan yung kalaban ko, pero kampante pa rin ako, no? Andiyan pa rin yung kalinga ng Diyos. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Iyong pinahihiran ang aking ulo ng langis, ang aking saro ay pinapaapawan. Nandun, nakikita talaga natin kung paano tayo pinoprotektahan ng Diyos sa pamamagitan ng mga indikasyon na sa kabila ng may panganib, nandiyan ang Diyos nakaprotekta sa atin. Ito yung
yung talagang malaking pangako ng Diyos sa verse 6, no? Kaya nga surely surely, no? It emphasizes the enduring faithfulness of God. Andun nga, nakita natin dyan na yung love and faithfulness ng God, ine-emphasize dyan sa verse 6. Tunay na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga kaarawan ng aking buhay at ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Nandiyan yung protection ng Diyos sa atin at yung enduring love and faithfulness ni God. Kung tayo magpapatuloy, magpapasakop at magpapahatak sa ating Panginoon. Tandaan natin yung salitang shepherd, no? Na ang shepherd ay kumakalinga sa kanyang mga tupa. Sa pagkalinga niya sa atin, merong panganib, pero pinoprotektahan niya tayo. No? Merong kalaban, pero easy lang. Kasi ang Diyos ang ating kakampi. No? Sa kabila ng dalawa, panganib, kalaban, andyan ang Diyos sa nagbibigay ng provision. Dahil, dun sa verse 6, sure na nag-endure yung love and faithfulness ni God sa atin. Magandang araw po, pagpalain tayo ng Panginoon. Yan po ang ating FBK. God bless you all.